Madali lang pala gawin itong DIY solar setup natin. So ayan, makikita nyo nakasetup na yan. Kakatapos ko lang mag-wiring and working na siya, no? So mapapansin nyo dito sa solar charger natin, yan, nagcha-charge yung battery natin from the solar. Kung titingnan nyo dito sa part na to, ito yung madalas natin nakikita sa Facebook, sa YouTube na naka basic setup. So yan, may mga breakers, solar charger, battery, inverter. So basic yan. Pero sa akin, meron tayong power relay na ito connected sa Meralco, ito connected dito sa system na to. From solar setup siya. 220 na rin to kasi galing inverter, and then ito 220 no, galing Meralco. So anong function ito? Kapag nalobat itong setup natin from solar, automatic magsiswitch yung supply natin from Meralco. And kung ano man yung load natin dito, hindi magkakaroon ng gap, hindi magkakaroon ng interruption. Ganun yung function nitong power relay na to. And ang trigger niya is 12 volts galing dito sa low voltage disconnect natin. So nakaset up yung voltahe na gusto natin kung kailan siya magka-cut off. So basically ang ginawa ko dyan is yung 12.2. Kasi yun yung 50% ng sealed lead acid battery. So para tumagal yung life cycle nitong battery natin. Kasi kapag ginagamit mo to ng 50% below, mas mabilis tong masisira. Parang 1 year lang. Pero pag 50% lang lagi yung ginagamit mo, 3 to 5 years. So basically yung wiring natin, ito from solar, ayan mapapansin nyo. Yan, papunta yan breaker para safe, para kapag nagkaroon ng short circuit or mas mataas na amperahe, hindi masisira yung solar charger natin. Although 30 amperes ang capacity nito. And then from solar charger nakababa rin siya papuntang another circuit breaker. So syempre DC. Ito naman papuntang battery. Mapapansin nyo, ito yung wiring ng battery. Ayan, nakakonect yun dito. So sa wiring ng battery, positive, negative. And then itong breaker na to, nakatap, papunta dito sa breaker, papuntang inverter. So nakapatay siya ngayon kasi ayoko munang gamitin para mag-charge. Makapal yung wire niya kung i-compare dun sa iba. So kino-compute ko nga rin pala yung mga gauges ng mga wires natin, depende sa amperahe. So depende yung kapal niyan dun sa devices na mga nakasalpak. Again, yung breaker na to, nakakonect naman papunta sa inverter para mag-convert yung DC. Kasi pag solar tayo, DC yung circuit natin. So, direct current. And 12 volts lang yung system natin. Pagdating dito, lalabas siya ng 220 AC, alternating current. Yung AC, yun yung katulad ng mga nasa Meralco. So, para makapagsalpak tayo ng mga devices, mga normal na plug. Okay? And then, kaya nagpa-function to ay dahil dito sa low voltage disconnect. Napakahalaga ng low voltage disconnect. Binuksan natin yung breaker, gumana yung low voltage disconnect. Naka-disconnect yan sa 12.3 para mapanatili yung 12.2 na volts. Again, yun yung 50% nito. Yung iba kasi hindi kinakabitan nito, no? Napaka-importante nito para sa buhay ng battery. From inverter papunta dito sa relay, meron tayong another circuit breaker. Galing Meralco, meron din circuit breaker. Siyempre, kinumpit ko rin yung amperahe niyan para safe. Pag nagkaroon ng short circuit or bigla ang taas ng kuryente, safe yung mga devices natin, no? Walang masisira. Ang trigger ng power relay natin ay yung 12 volts galing sa low voltage disconnect. And kapag nalobat to, automatic kukuha yung relay natin ng power from the Meralco. Kapag naman nabuhay ulit, no, may high voltage reconnect yan, automatic kukuha ng kuryente from the solar setup. So automatic na switch. Ayun yung function ng power relay. So ngayon, naka-off naman yung inverter natin, kumukuha siya sa Meralco. Okay? So, ang solar panel ko nga pala ay 35 watts lang and ang inverter ko 500 watts lang. Ito 20 ampere hour lang. Ganun lang kaliit kasi ang balak ko lang talaga dito is pang router. Sa umaga, mas marami akong ma-charge kasi halos doble yung kayang i-power ng solar setup natin kapag umaga kasi sinasabayan siya ng charging ng solar panel. So sa gabi, 120 ampere hour lang ang ginagamit ko. And ang katumbas nun, kung router kasi na 12 watts, ang katumbas nun is about 10 hours. Pero about 8 hours na lang yun kasi mayroong power loss from inverter. Tsaka yung power loss galing dito and yung wattage na ginagamit din ng low voltage disconnect. So maliliit lang pero kapag nagsama-sama yan, gagastos din talaga ng wattage from the battery. Kaya yung 12 watts ko na router, hindi siya 10 hours kasi 120 ampere hour, diba sabi ko. 6 to 8 hours na lang yun. Okay? So umaga, kayang mag-power nito ng
240 watts habang nagcha-charge. Ibig sabihin, kaya mag-charge ng laptop ng about 4 hours, or apat na cellphone na 4 hours, or 2 cellphones na 8 hours to 12 hours. Ganun yung computation ko sa umaga. Pero sa gabi talagang kokonti. Backup na lang talaga siya ng router. And kung gusto niyo mag-DIY, ilalagay ko na lang yung link ng lahat ng yan dito sa baba ng video na to, or kung saan man sa comment or sa description, lalagay ko yung mga link. Or pwede rin naman kayo mag-PM sa akin kung gusto niyo magpagawa nito. Okay?